Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging tema ng reading natin ngayon. At saka, hahayaan ko lang yung mga cards sa kung anong energy ang ipapakita. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong 7 of Pentacles, slowing down, yun yung situation mo. May progress yung buhay mo. At saka, pinapairal mo yung pasensya. Kasi alam mo sa sarili mo na makakamit mo at saka magiging tama yung desisyon mo. Lalo na yung mga decisions mo, pinagpaplanuhan mo. Kaya kung nakakamit mo na yung success sa buhay, yun ay dahil sa yun yung nararapat sa effort mo. Diba sabi ko nga kanina, slowing down. Ganun din yung dating ng tagumpay sa'yo. Mabagal pero ito na yung panahon na aanihin mo na. Kung ano man yung naramdaman mong pain o kaya hindi magandang sitwasyon sa buhay mo, napaka-importante nun na maranasan. At saka, yung pagkamit mo ng tagumpay, may mga taong nakakatulong din sa'yo para magkaroon ka ng idea para makasurvive sa mga nangyayari sa buhay mo. 888 is a sign that you have abundance in your life, whether it's love, friendship, money, etc. Connected yung card mo, pero ito muna yung basahin natin. 900, substantial change is coming your way. Angel 900 meaning brings about a calming effect. Agree to its vibrancy. Yung 8 at 0, kung isusulat mo yan, pareho lang din ng direksyon na tinatahak. Tuloy-tuloy, mabilis man yung sulat mo or mabagal. Yung number 9 naman ay lucky number. Merong fulfillment na cycle na mangyayari sa buhay mo. Tas di ba katabi yung 0? Ibig sabihin, magpapatuloy yung fulfillment na cycle. Kaya sinasabing may slow progress kasi hindi palaging lucky yung situation mo. Merong ups and downs. Yung painful na situation na hindi dapat ikadismaya, hayaan na lagpasan ka o lumipas. Ito naman yung message sa'yo ng mystical cards. Itong soul group, ang ibig sabihin, meron kang makikilalang person na kapareho mo ng mindset. Maybe hindi mo pa sila nakikilala or nakilala mo na. Kahit hindi mo ipaliwanag yung plano mo or sitwasyon mo, mas nauuna pa silang nakakaunawa kasi alam nila yung mga experience mo kasi pare-pareho kayo ng pinagdaraanan. Itong mirror naman, katulad ng tema na card na 7 of Pentacles, pinapakita yung pagsusumikap mo. Katulad ng sinabi sa soul group, ang dapat mong piliin na person ay yung kapareho ng mindset mo, hindi yung taliwas sa ginagawa mo. At saka yung mga katanungan mo sa sarili mo kapag umarap ka sa salamin, doon mo rin makikita kung ano yung kasagutan. Kasi nasa sa iyo yung sagot.
Maraming beses mo nang nagawa at saka napagtagumpayan yung mga sarili mong plano at desisyon. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman itong tarot cards. The Devil, Two of Pentacles, at Page of Swords. Kaya pala nabanggit sa card mo ng slow progress kasi merong person na nagmamanipula sa iyo. Maybe hindi mo napapansin. Pwedeng kakilala, kaibigan, or family member, o kaya person mo. Pero hindi pa rin siya makakapigil sa tagumpay mo. Ang pinatutungkulan ng cards sa kung ano yung pagmamanipula sa iyo ay yung financial. Kaya ang advice ng cards, putulin mo yung ganitong koneksyon. Kasi yung person na yun, siya yung makakasira sa iyo. Pwede naman na ipagpatuloy niyo yung relasyon niyo, pero hindi mo siya dapat pagkatiwalaan lalo na kung ikaw yung kumikita. Kasi sa career or negosyo, maganda yung trabaho mo eh. Pero, ang nangyayari, yung kita mo parang dumadaan lang sa'yo. Kung gusto mong bigyan yung person ng financial, wag lahat. Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. At saka nasabi ko nga, di ba, may ups and down at saka may 8 na naman yung card mo. Maganda yung career mo or negosyo. Huwag ka lang magpapamanipula. Napakasipag mo kahit dito sa mga cards pinakita eh. Huwag mong sayangin yung mga pinaghirapan mo. Kailangan meron kang makikita sa mga pinaghirapan mo. Sa mga single or nasa relationship, mag-ingat sa person na hindi love ang pakay sa'yo, kundi yung financial. At saka sa relasyon, kailangan pareho kayong nagbabalanse. Hindi pwedeng ikaw na lang yung palaging nag-a-adjust. Single ka man or nasa relationship, madali kang mapapaniwala ng person, kaya ingat. The Hangman, Nine of Swords at Six of Cups. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na meron tayong kanya-kanyang panahon at saka limitasyon. Yung sarili mong desisyon, ikaw yung maninindigan dyan, hindi yung ibang tao, kahit person mo pa or family. Kasi may ilan sa inyo na ito na yung desisyon mo, ito na yung gagawin mo, pero hindi mo magawa-gawa. Kaya nagkakaroon ka ng problema na yung parang nagawa mo naman lahat, pero hindi maganda yung outcome. Pinapaunawa ng cards na ikaw yung may control ng buhay mo. Hindi naman ganun kahirap yung sitwasyon mo kasi kailangan mo lang balansehin katulad ng pinakita ng mga naunang cards. Napaka mapagmahal mong person pero sa estado na to, hindi emosyon ang dapat mong pairalin. Pairalin mo yung isip. Na para mawala na yung gumugulo sa isip mo or nararamdaman. Huwag kang mag-alala kasi lahat naman tayo, gagawa tayo ng paraan para makasurvive. Nandiyan ka pa rin naman para tumulong, pero hindi naman lahat puro ikaw na lang. Hayaan mo din yung ibang tao na magdesisyon para sa sarili. Sa financial, hindi nagiging maganda yung takbo na kahit na gumawa ka naman na ng paraan para maresolbahan ito, tingin mo mas lalo pang nagiging mahirap yung sitwasyon mo. Kung yung financial mo ay napupunta sa mga anak mo o kaya sa may sakit, may magandang pinatutunguhan yung kita mo. Kung nakukulangan ka sa kita mo, mag-isip ka ng mas positive na paraan na para madagdagan ito.
Or katulad ng sinabi ng tema na card na kailangan mag-slow down. Hinay-hinay muna. Para sa ilang single, kailangan mo nang i-release yung mga negative feeling or old feeling. Kahit na magbalik pa yung past person mo. Ang kailangan mo ay yung bago na person at yung para maka-move forward ka. Para sa ilan na nasa relationship, hindi ka happy sa relasyon nyo ng person mo, nakadalawang cards na. Lalo na't ang tingin ng ilan sa inyo, niloloko ka ng person mo, yun yung pakiramdam mo. Pero nagpapatuloy ka pa rin sa relationship nyo dahil sa family or matagal na kasi kayong magkarelasyon. Nine of Pentacles, Three of Wands, at the Temperance. Dito sa cards mo pinapakita na pwedeng ikaw yung nasa ibang bansa o merong tulong na nagmumula sa ibang bansa. Alam mo maganda yung mga cards mo. Kasi yung swerte mo nagpapatuloy. Yung mga pangarap mo unti-unti mong natutupad. Kung hindi ito yung nangyayari, yun nga dahil nga sa person na minamanipula ka. At saka, sinisikap mo na balansehin yung buhay mo. Sa simulang card, ganon. Dito rin sa future na card. Nakadalawang cards ka na sinisikap mong payapa yung buhay mo o buhay ng family. Sa kalusugan naman, sinisikap mo na maging healthy yung pangangatawan mo. Nag-iingat ka rin na para hindi ka magkasakit or hindi ka na magkasakit. Meron kasing ilang person na nagkasakit ka pero malayo ka sa family mo. At para naman sa ilan, iwasan na yung mga makakasama para sa kalusugan. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na nai-enjoy mo na yung pagiging single mo. Pero soon, merong darating na bagong love sa buhay mo at ito na yung i-welcome mo. Dahil sa positive yung aura mo, tamang tao ang darating sa iyo. May ilang Capricorn na ang relasyon ay happy. Magpapatuloy ito. Ito muna yung alamin natin, ang final card. Seven of Swords. Katulad na sinabi ng mystical card, na kapag umarap ka sa salamin, makikita mo yung sarili mo kasi yung kasagutan ay nasa iyo na. Kailangan ng adjustment. Kung meron ka nang napagdesisyonan, ito na yung tamang panahon. Huwag yung paiba-iba pa yung isip mo or paligoy-ligoy. Gawin mo kung ano yung naiisip mo at yung tingin mong nararapat para sa iyo. Buhay mo ito kaya sulitin mo habang marami ka pang pagkakataon. May mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan pag-isipan mong mabuti kasi yung magiging outcome ay magpapabago sa buhay mo. Hindi kailangan padalos-dalos pero maging wise sa mga decision. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo ay kaya nagpapatuloy na maganda yung relasyon kasi nababalanse nyo na ng person mo yung kung ano yung kailangan nyo sa relationship. Nandun na yung love, commitment at saka respeto. Pareho niyong mararamdaman ng person mo na kayo yung itinadhana or para sa isa't isa. Pero hindi niyo napagdaanan yung relasyon na bed of roses. Marami rin kayong pinagdaanan pero maganda yung naging outcome. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.
Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, at Sagittarius. May posibilidad na hanggang sa tarot cards ka lang makaka-resonate or hanggang dito sa charms. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. U, E, V, A, D, I, at B.